Hola! Tole Leche, Tole Leche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 10, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 16 to 23. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, napaka-transparent ni Jesus sa kanyang mga alagad. Bago pa sila isinugo, sinabi na niya, "Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat." Hindi niya ipinangakong magiging madali ang kanilang misyon. Hindi niya sinabi na lahat ay tatanggap sa kanila. Sa halip, sinabi niyang haharap sila sa mga persecution, sa mga rejection, at maging sa mga pagtataksil ng mga malalapit sa kanila. Ngunit kasabay ng babala ay isang pangako. Ano yung pangako na yun? Sabi ni Jesus, "Huwag kayong mabahala sa inyong sasabihin. Dahil pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu Santo ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo." Ito pong pangakong ito ay hindi ibig sabihin hindi sila maghahanda. Ang ibig sabihin, sa sandaling kulang na ang kanilang lakas, ang Espiritu Santo ang kikilos. At sinabi rin ni Jesus na yung magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yung salitang pagtitiis dito ay hindi basta pagtitiis sa sakit, kundi ito ay pananatiling tapat kay Kristo sa gitna ng pagsubok. Marami sa atin gustong sumunod kay Jesus, basta wag mahirap. Gusto natin yung mga pangako, gusto natin yung mga himala, gusto natin yung kapayapaan. Pero kapag dumating na ang pagkakataong kailangan nating manindigan sa tama, doon tayo natatakot. Takot tayong mawala ng kaibigan, takot tayong ma-misunderstood, takot pagtawanan, takot ma-reject. At alam mo ba, hindi sinabi ni Jesus na kung mangyari iyan, ibig sabihin iniwan na kita. Sa halip, anong sinabi niya? Tayo ay isinusugo. Ibig sabihin, ang pagsubok ay hindi pala tandaan na wala ang Diyos. Minsan, ito pa nga ang patunay na nasa landas ka ng iyong misyon. Kaya, mapansin ba yung ginamit na larawan ni Jesus? Tupa sa gitna ng mga asong gubat. Hindi niya sinasabi sa atin na gagawin ko rin kayong asong gubat. Gagawin ko rin kayong para ikaw ay gumanti. Sa halip, tupa
Kasi ang tupa ay hindi nananakit, hindi gumaganti, pero nananatili itong kasama ng pastol at iyon ang ating lakas. Ang lakas natin ay hindi ang ating talino, hindi yung ating impluwensya, kundi ang presensya ng mabuting pastol. At baka may mga nakikinig ngayon na may pinagdaraan ng pagsubok dahil sa pananampalataya. Baka pinili mong maging tama, pinili mong maging mabuti. Don't be disheartened. Hindi nasasayang ang bawat sakripisyong inaalay dahil kay Jesus. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo itinago ang katotohanan tungkol sa buhay ng isang alagad. Kapag kami ay natatakot, ipaalala mong kasama ka namin. Kapag kami ay inuusig dahil sa paggawa ng tama, bigyan mo kami ng lakas na huwag gumanti, kundi manatiling tapat. Ipadama mo sa amin ang paggabay ng Espiritu Santo sa bawat pagkakataong kailangan naming manindigan para sa katotohanan. At nawa, sa aming katapatan, mas makilala ka ng mga tao. Amen. Friends, baka may kakilala ka pinanghihinaan ng loob dahil sa paggawa ng tama. I-share natin yung audio gospel na ito. I-share natin na ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, classmates. Baka sa simpleng pag-share, ito ay maging isang paalala na ang pagiging tapat kay Jesus ay maaring may kapalit na kapahamakan, pero hindi kailanman mawawala ang kanyang presensya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.